Okay, so again, pakibati yung ating katabi. Masaya ako na katabi kita. So starting today po, no, yung ating pong Sunday service ay tatawagin po nating Experiencing Kingdom Life. Okay? Sito excited kayo na yung kingdom ng Lord ay magmanifest sa buhay ng bawat isa. Amen? So again, no, gusto kong pakibati mo yung katabi. Sabi mo nga, welcome to Experiencing Kingdom Life. So I want everyone to become excited sa mga susunod po ng mga Sunday because we're going to dig deep, okay, and we're going to study the Word of God kung paano natin i-apply nito ay sa buhay po ng bawat isa. Okay? Okay, come on, raise up your Bible and let us declare everyone, I am a harvester, I am a disciple, and I am an equiper, and I am what? A kingdom citizen. Raise up your hands, Abba. This morning, we submit to you everything. We declare that we are going to experience kingdom life starting today, and it will be manifested over our life, over our emotion, career, family, businesses. Starting today, I declare, Lord, walang maghihirap, bawat isa sasagana. We claim all your promises that are intended for us. We honor you and we magnify your name over our life, and let our life become a living testimony that will create an impact to those people around us. This is our prayer, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone say, Amen. Okay, let us get our cell phone. Let us have a selfie. Again, listen carefully. We are a Bible-believing church. That's why we encourage everyone please to have your own Bible. Okay? Sa bahay po, marami po tayo niyan. Yung iba ay natatambak lang. So again, please make way. Kung ang katabi niyo po ay walang Bible, please do encourage them to buy and invest to their own Bible. Amen? So again, welcome po to Experiencing Kingdom Life. Sino po to excited po kayo that starting today, it will become different. Alam niyo, itong lately, every time I pray, isa po sa bagay na ini-impress po ng Lord sa akin is God is about to do great things. Especially for those people who will understand God's kingdom principle. At ito po ay isa sa pinakamagandang bagay na kailangan nating makita. And again, I wanted everyone to become excited. Are you excited? Okay. So again, be sure na kayo po ay hindi lang makikinig, tayo po ay magsusulat. Alam niyo sa school, isa sa pinaka-implement po ng mga profesor, dapat yung mga tinuturo sinusulat. Bakit? Hindi lahat ng bagay na aalala. Amen po ba? Ay even yung mga taong pinakamatatalino estudyante, nagsusulat. So I want you to look at your neighbor, sabi mo, nasaan ang notebook? Come on, tingnan niyo po yung inyo pong katabi. Yung nasa likod, yung nasa harapan. Come on, tingnan lahat. Nasaan ang notebook, ballpen at pen. Okay, let us write down everything. Okay, kung wala po kayo, ay papwede po yan. Kung papwede po kayong, pwede nyo hiramin yung cellphone ng katabi mo. Okay, tapos ibalik mo pag naalala mo. Okay? So, please make way to write down everything. Are you excited? Okay, so, there are two ways for us to experience God's kingdom in our life. Dalawang bagay po ito na laging nami-miss out po ng maraming pong tao. Okay? I have talked to a lot of people, at alam niyo, marami na po akong mga tao nakakausap na dumating po yung time sa buhay nila na sila po ay nadi-disappoint. Have you ever tried to be disappointed na meron kang ini-expect na isang bagay and yet hindi nangyari? Ay, tapos ang unang-unang disappointment mo ito, galit ka sa Diyos. Wala akong tao nakita na na-disappoint na hindi siya nagtatampo o nagagalit. Bago kayo magalit sa Diyos, magtatampo kayo sa Diyos. At ang una natin tatanungin, Lord, bakit ganon? Alam niyo kung ang Diyos ay mapagpatol, bababa siya at kakausapin ka niya at sasabihin niya, anong sabi mo? Be reminded that every blessings, okay, is only a byproduct of something. That's why these two things po is very important for us to understand because every time po na tayo ay nandito, pag-uusapan natin to. Number one, okay? Know and apply the principle. Hindi po sapat na alam po natin, kailangan we have the intention of applying it. Every time you do your devotion, you don't just read, you meditate. Ang salita pong meditation ay hindi po pag-iisip. Kasi baka mamaya nakakita kayo ng mga Shaolin. Ano yung Shaolin? Yung parang may sopaw sa ulo. May mga tuldok-tuldok.
at iniisip natin yung nag-aaming, listen, that is not meditation. Ang meditation po sa Bible is all about declaring something. Madali mong malaman kapag ikaw ay nagme-meditate, ay bine-verbalize mo yung bagay na inaral. Sa mga professor po na mga nandito, one thing po na mapapansin nyo, no, may mga professor po na kaya nilang i-evaluate ang estudyante kung matalino at kung papasa. Once ang isang estudyante ay nag-aaral at marunong mag-meditate, it means they declare, they open their mouth. Sabi palagi ng teacher, papasa to. Okay? Kaya alam nyo, no, ang isa sa pinakamataas na puntos po ng grading ay hindi po laging written exam. Verbal. Okay? Meaning, you participate. Meaning, yung bang teacher ay may tinanong, okay, class, ano natutunan nyo kahapon? Yung nag-uunahan sa pagtaas ng kamay. Usually, sila po ang nagiging top notcher. Pero yung mga tahimik, listen carefully, no? Pumapasa naman minsan. Palakol lang. Ay, bakit pumapasa yung palakol? Natural, 7 yun eh. O, kumakaret. And hindi yun yung bagay na gusto sa atin ng Lord. Ay, it is God's intention for every one of us, ay, that every time you do your devotion, the main issue is for you to know. Number 1, say it again, to know. Second is you need to apply the principle. Alamin mo yung prinsipyo, pangalawa, i-apply mo yung prinsipyo. That's why it is not about reading the Bible, it is all about reading and meditating. What is meditating? Meaning you declare it, you open your mouth. Now, it is not only about meditating, but it is all about what? Obeying. Number 2, claim and expect. Hindi nyo pa pwedeng i-claim at asahan ng isang bagay na hindi mo nauunawaan at hindi mo ina-apply. Some people, meron silang mga bagay na inaasahan na hindi nangyayari for the reason of not understanding, number 1, the principle. Kaya ang pagkakaiba po ng mga yumayaman na may negosyo at mga may hirap na empleyado, ito. Ang mayayaman, naunawaan ang principle. Okay? Yung mga empleyado, naunawaan lang nila sipag at tiyaga. Yung principle ang nagpapayaman po sa tao. Okay? At the same time, pag ito po ay naintindihan natin, you will begin to claim and expect the promise. Isa po sa mga bagay na mapapansin po natin sa Bible, when God gives a promise, okay, there is always a premise. Pag sinabi po natin premise, there's always a principle behind na kailangan pong masunod. Okay? Ang sweldo, meron po yung tinatawag na principle. Late, absent, bawas ang sweldo, walang sweldo. That is a principle. Kaya pagka nabawasan ang sweldo mo, huwag kang magtataka. Bakit? Kinaltasan ka eh. Late at absent. We call it penalty. Pero pag ito po ay naintindihan natin yung principle behind, I tell you, okay, you are not going to violate anything. Can we say it again? Principles and promises. So bago nyo ang kininyong pangako, ang una mong titignan, naunawaan nyo ba yung principle? Hello? Kaya mapapansin nyo, isa sa pinakamagandang principle ng mga yumayaman at umaasenso, they produce work. Yun ang kailang utak, yung makapag-produce ako ng trabaho para makatulong sa kapwa. Kaya pagka ang negosyante, ang goal niya ay sa yung kumita ng malaki, hindi niya naintindihan ng principle, hindi yan aangat. Amen? Subukan niyo po magtanong sa mga negosyanteng totoo. They always produce work. Ay? Kasi yun ang goal nila yung hindi lang sila kumikita. Now, eto po yung totoo po yan. Kapag ka nagpuproduce po ng trabaho, yung mga negosyante, maliit ang kailang kinikita, pero marami silang napapakain. At ang prinsipyo ng Bible, the more kayong tumutulong sa mga tao sa baba, ibabalik yun. Lalaki uli yung kita mo. Kaya yung nagne-negosyo na ang goal niya ay siya lang yung kumita, maniwala kayo, no? Hindi mo naintindihan ng principle. That's why you need to understand principle. Know and apply. Say it again, know and apply. Say it again, know and apply. Sa promise naman, you need to claim and expect. Pero bago mo angkinin at asahan, tandaan nyo, una lagi ang principle. John chapter 36 verse 11, everyone, let us read. If we
Pray and serve God, we shall spend our days in prosperity and our years in pleasures. Amen? Some people, pag ito ay binabasa nila, ang inaangkin lang nila, wow, prosperity and pleasure. Listen, that is a promise. Before claiming a promise, again, understand, know, and apply the principle. Ano po yung principle? If they obey. So, ang tawag po niyang kasunduan. Say it again, kasunduan. Okay? Ano na po yung principle? Obey and serve. Say it again, obey and serve. So pag sumunod ka, you will prosper. Kung ikaw ay magsaserve, you are going to experience pleasure. Alam nyo, ito yung isang bagay na pinakamasarap na mangyari sa buhay. Nakakalungkot no yung tao na trabaho ka ng trabaho para kumita. Pero alam nyo po ba, no, kaya tayong buhayin ng Diyos na ikaw lang ay susunod at maglilingkod. No obedience, no prosperity. No serving, no pleasure. That is very basic. Kaya makikita nyo po rito, no, that is conditional. The word if. Sa Tagalog po niyan ay kung. Say it again, kung. Ay, kung gagawin mo raw yung pagsunod, ay, at ikaw ay maglilingkod, sabi ng panahon ngayon, ito yung gagawin natin. So parang ganito po yan. Kung ito ay maiintindihan natin, para kang nakikipagkamay sa Diyos. At sinasabi natin, Lord, sige, agree. I wanted to challenge everyone, make an agreement with the Lord. Lord, sige, susunod ako at maglilingkod ako. Listen carefully. Ito, mangyayari yan sa'yo. Now, if you're not going to obey God and serve God, ito naman mangyayari. Magtrabaho ka habang buhay. Kaya makikita nyo po, no, may mga tao na hate nila ang Monday. Pagod na pagod silang magsikap at magtrabaho kasi nga lagi silang naghahabol, samantalang ang pagtatrabaho dapat ay hindi po parusa. It must be a joy. Listen, church, this is conditional. God wanted every one of us to experience God's kingdom. At kapag ito po ay naintindihan po natin, magugulat ka, no, merong pag-angat at merong pagsagana. Dapat ito po yung maging mentality ng bawat isa sa atin na, hindi, ngayon taon. That's why I wanted to challenge everyone. Okay? Make an agreement with God. Subukan mo. Pag hindi tumapad ang Lord sa usapan, edi, huwag mo na ituloy. Diba? Balik ka ulit sa dati. Pero pag ang Lord ay tumuloy at tumupad sa usapan, I tell you, magugulat ka. Amen? Now, sino nito gusto niyong patunayan na ang Diyos ay Diyos? Many people, pag sila po ay sumasamba, they do not have the intention of experiencing God. Wala na silang pakialam doon. Ang mahalaga, nakapagsimba ko, tapos ang usapan. Kung i-bless, i-bless. Kung hindi, okay lang. Ang mahalaga, may trabaho ko. Listen carefully. Ay, yan ang isang bagay na binigay sa atin ng instruction ni Jesus. Diba sabi niya? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Imagine the word, the principle. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Tapos ito yung promise niya. And all these things shall be added unto you. Meaning, hindi mo na kailangan isipin lahat ng bagay patungkol sa buhay. Siya ang bahala. Ang gagawin mo lang, uunahin mo lang siya. Amen. Napasin niyo yung mga anak natin? Sabi natin, alam mo anak, kung magiging mabait ka sa akin at susunod ka, wala kang problema sa baon. Pero pagka ako ay pinainit mo ang ulo, maghanap ka ng baon. Nakita na ba kayo ng isang estudyante na naka-uniforme na, hindi makalis-alis kasi binisit niya yung kanyang nanay? Tapos ang ginagawa ng bata, lakad ng lakad, malilate na yan. Okay? At yung nanay, naghihintay lang ng maghihintay lang yan na mag-sorry ka. Diba? At ibibigay niya yung baon mo. Minsan nga may bonus pa eh. It is the same thing with God. Church, I wanted to challenge everyone. Enter an agreement with the Lord. Kung ikaw ay maglilingkod, maglingkod ka ng buo. Kung ikaw ay susunod, sumunod ka ng buo. Okay? There is no excuse. Even sa mga kumpanya, hindi naman kayo nag-i-excuse eh. Subukan nyo kausapin yung boss mo. Oh, bakit ka late? Matraffic. Maniwala kayo, may sagot yung boss. Dapat umalis ka na maaga. Hindi pa pwede na palaalagpasin natin yung mga pagkakataon. Okay? 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Alam niyo, no first time ko po itong mabasa po itong verse na to, okay, I was so amazed. Nung first time ko po itong nabasa, I was so amazed kasi nakita ko no, kung ano yung potential na pa pwedeng gawin ng Diyos sa isang tao. Okay? Pasinin po natin. The Bible says,
no eye have seen, no ear have heard, no mind has imagined. Ano raw po yan? Walang mata nakakita, tengang nakarinig, at isip na makakaunawa ng ano? What God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, meron pong bagay na hinanda ang Diyos. Now, ito pong bagay na inihanda ng Diyos, hindi to para sa lahat. Para sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Ito pong pangako ng Diyos ay napakaganda. Prepared. Set again, prepared. Ay, God has prepared. Kanino na yan? For those who love the Lord. Yung taong nagmamahal sa Panginoon, merong hinanda ang Diyos. Ay, imagine kung nauunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, ay, iba to. Church, eto nakakatuwa. Hindi ka pa pinapanganak, may mga bagay ng hinanda ang Diyos. At alam niyo po ba yung hinanda ng Diyos na yan, matagal na yan naghihintay para sa'yo? Ay? Sino naghihintay? Tayo o yung pinagandaan ng Diyos? Amen? May mga sasakyan, may mga bahay, may mga blessing na hinanda ng Diyos na matagal na naghihintay lang. Kaya sabi ng Panginoon, ang tagal mo naman. Konting bilis. Ngayon taon, bilisan natin. Total, may plano ka namang sumunod ka na lang. Amen. Kahit anong mangyari, ay sumunod na lang tayo. Kahit hindi natin maintindihan, sumunod na lang tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kahit nahihirapan tayo, you know why? Alam natin that we will be rewarded. Sa trabaho nga eh. Di ba? 8 oras yung inuubos natin, nag-OT pa tayo. Bakit? We have an expectation na tayo ay papasweldohin. Ang blessing ng Lord, lagpas doon sa inaasahan mo na binibigay ng kumpanya. It always goes beyond. God has prepared something. Say it again, something. Ay, sino po ito, excited ka na yung bagay na yan ay sobrang ganda. Ay, na even yung pamilya mo, they will be amazed. Kaya alam nyo, pag may mga taong lumalapit po sa Lord, ay isa sa mga bagay na dapat natin ikatuwa ito, nagbabago yung buhay, nag-i-improve. Hindi pa pwedeng hindi. Kung may nararamdaman tayong sakit, listen, we are expecting na naghanda ang Lord ng kagalingan. Now, ano yung mga bagay na inihahanda sa atin ng Panginoon? We are claiming a double portion. Sa verse po na to, nakita natin, there are 2 things na pinangako ng Panginoon. I will greatly increase your population. Ibig sabihin, no, kung magkakaroon ka ng business, bibigyan ka ng Lord ng maraming tauhan. Alam niyo po ba na ang sukatan ng magaling na negosyante ay dami ng tauhan? Pangalawa, pararamihin ng Lord ang mga hayop mo sa buhay, mga animals. Ibig sabihin, ano po yung mga animals? That is the product. Ay, papwede po yan sa sakyan or anything na binibenta. Listen carefully. The Bible says, I will make you even more prosperous. Grabe ka mo, kamayan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, God will make you even more prosperous than before. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Lord sa iyo nung mga nakaraan, ngayon taon, mas matindi ang gagawin. Now, wag ka munang masaya. That is what? Conditional. If you will obey. If you will serve. So, ano pa hinihintay mo? Obey na. Serve na. Amen. Amen po ba? You need to decide. Amen? Now, ano ang pinaka-main reason niya po rito? Yung nasa baba, God said, then you will know that I am the Lord. Yun pala yun. Bakit gusto ng Lord pagpalain ang bawat isa po sa atin? Isa lang po ang goal ng Lord. Isa lang yung goal niya. Para mapatunayan na siya ay Diyos. You will never experience God unless na makakita ka ng pag-angat ng buhay. Alam niyo, napatunayan ko na ang Diyos ay nagpapagaling. Actually, no, if I'm not mistaken, it was my third life. 1995, okay, nagtangka ako magpakamatay. Okay, so sinaiba ko ng Lord because I got born again. March 19, 1995, nagplano ko magpakamatay. March 20 ang implementation. Dahil medyo takot ako, kumain muna ako ng marami sa Mega Mall. Nanood ako ng sine. Bakit? Alam kong mainit sa impyerno eh. Okay? Tapos alas 5 ng hapon, may nakabangga ako and that person shared the gospel to me. Okay? The second life, na naalala ko, it was mga 1998, if I'm not mistaken, sa may Tanyag. Okay? Pagsakay ko ng taxi, okay? May bumaril sa taxi, tinamaan yung, what we call that, yung sandala ng ulo. Tumagos po yung sa akin. Pero hindi ako yung babarilin. Ang babarilin, yung pasahero na pagbaba, kasi pagbaba niya, sakay agad ako. Okay? O, tapos umandar na, naghabulan na sila. Okay, sabi ko, Manong, takbo na agad.
Buti na lang yung driver, hindi tumakbo, nag-drive. Okay? So that was my second life. Third life ko is COVID. Para pala akong pusa. Ay, sabi mo sa tabi mo, masaya ka ba ang haba ng buhay ng pastor natin? Kita mo yung katabi mo, ayaw mag-react, sabi niya, hindi. Hanggat buhay yan, ang pangarap ko hindi matutupad. Hindi, listen. Okay, matutupad ang pangarap mo, ako pastor mo eh. Amen po ba? Parang ayaw taga magsalita ng iba. Sabi, hindi. Kailangan mapalitan yan. Wag kayong mag-alala. Ginugroom natin si Lennon. Okay? So we are going to claim double portion. Come on. Are you excited ngayong taon ay ang blessing mo dodoblihin ng Lord? Amen? Sabi ng Biblia, no? It will become greater than before. Kaya lang, kailangan natin ayusin yung ating pong kaisipan. Now, kanina, meron tayong binasa kanina. Di ba? Sabi niya, that God has prepared what? Something para kanina for those who love the Lord. Now, intindihin muna natin itong salitang pagmamahal. Okay? What is the benefits of loving God? Ano ba ang benepisyo pag ang Diyos ay minahal natin? Alam nyo, parang ganyan to yan, no? Kapag kayo ay nagmamahal, dapat naintindihan natin, lagi may benepisyo. Meaning, you receive. Hindi pa pwedeng ikaw. Dapat ikaw yung tumatanggap. Pag naunawaan natin yung pagmamahal sa atin ng Lord, ang nakikinabang noon tayo. Pag tayo naman po ang nagmamahal sa Lord, tayo pa rin ang nakikinabang. Amen po ba? Okay? So let's talk about this. What is the benefits of loving God? 1 Corinthians again, chapter 2, verse 9 to 10. The Bible says, okay, no eye have seen, no ear have heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Imagine niyo po itong reward na sinasabi ng Panginoon, no? Ay walang mata, tenga at isip na nakakakita, nakakaisip, nakakaunawa ng bagay na hinanda ng Diyos. Ibig sabihin, anong bagay ito na hinanda ng Diyos na kailangan maranasan ng bawat isa? Pag ito po ay naintindihan natin, maniwala ka, no? Hindi ka mabubuhay sa kahirapan. Hindi mo kailangan makutang. Hindi mo kailangan mag-isip kung anong klaseng negosyo yung papasukan mo. Bakit? Kasi ang Diyos ang bahala sa bawat bagay na gagawin mo. Amen. That is very important na makita po natin. Because if you're not going to understand this thing, I tell you, okay, hindi ka ma-excite maglingkod. But the most exciting part is this, verse 10. Pakibasa po na lahat, everyone. God revealed these things by His Spirit and shows us Amen? God's deep secrets. Napansin niyo po ba sabi niya, no? Yung taong nagmamahal sa Kanya, sabi ng Panginoon, then God will reveal these things by His Spirit. Ipapahayag niya. At ano pong gagawin niya? Ipapakita niya. Revealed and show. Imagine that. Amen? And show us God's deep secret. So meron po lang sikreto ang Diyos. Alam niyo po ba na meron pong ang parable ay tinatawag na hidden message. Kapag si Jesus ay nakikipag-usap sa mga tao during the time of the Bible, usually He always uses parable. Sa Tagalog po niyan, talinhaga. Ang main purpose po niyan ay itago yung mensahe para hindi lahat ng bagay ay makita. Kaya po sabi ng Biblia, tumingin man sila ng tumingin, hindi nila makita. Makinig man sila makinig, hindi nila maunawaan. Ang tanong, paano na makaunawaan at makikinig? Meron po yung susi. At ang susi, simple lang. Love God. Say it again. Love God. Come on, say it again. Love God. Come on, say it again. Love God. So pagka mahal mo ang Diyos, God said, meron siyang hinanda para sa iyo. Yung bagay na hinanda niya, matagal na yan naghihintay. Alam niyo po ba na may mga negosyo na matagal na naghihintay sa iyo? Hinihintay ka lang niyang sumunod at maglingkod. Amen. And it will definitely reveal. God wanted to reveal these things He has prepared for you. God wanted it na maranasan ng bawat isa. Kaya alam nyo, ang ganda ho nito na kapag tayo ay sumasamba, it will create excitement. Maniwala kayo, hindi kayo a-absent. Hindi ka malilate, hindi ka mawawala ng gana sa pagsamba kasi lagi kang excited dahil alam mo na ang Diyos may ginagawa sa buhay. At dahil alam mo na ang Diyos may ginagawa sa buhay mo, hindi ka mapigilan na magpahayag sa ibang tao ng kabutihan niya. You always share it. Say it again, prepared. Okay? This is a wonderful benefits. Even in my life.
Pag nakita po natin to, I tell you, you're going to enjoy life to the full. Hindi mo makikita yung kulang ka. Hindi mo makikita yung lagi ka naghahanap ng bagay na wala. Kasi para sa'yo, okay, God made you complete. Kompleto ka sa lahat ng aspeto. Hindi ka nag-aalala. Lately, nung tinuturo ko po ito, a lot of people ask me, even si David, natuwa ko sa tanong niya, paano po malalaman pag nakapasok sa kingdom? Simple lang, hindi ka nag-aalala. Alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa mga magulang ng mga nandito, napansin nyo yung mga anak nyo hindi nag-aalala. Ay, bakit? Alam nila na hindi yun sila pababayaan. It is the same thing with God. When we begin to love God, alam natin na ang Lord hindi siya magpapabaya. Sisiguraduhin ng Panginoon na lahat ng pangailangan natin, siya ang bahala. That is entering God's kingdom. God wanted you to enjoy life. Amen? God wanted every one of us to understand na etong buhay na binigay niya sa atin ay totoong buhay at kailangan natin itong ma-enjoy. Pag ito po ay naintindihan natin, alam nyo, lalo mong mamahalin ng Diyos. Amen? Lalo nyo mamahalin ng Diyos. Listen carefully. Okay? Sa bawat pagliban natin, listen, may damage yan sa future. Amen? It will always create damage and God wanted every one of us to enjoy life. So this is the benefits. Uulitin ko, sino po rito you wanted to experience yung bagay na inihanda ng Lord? Because there is something. Gusto niyo bang malaman kung bakit nandito yung katabi mo? Kasi excited siya sa bagay na inihanda ng Diyos. At yung bagay na inihanda ng Diyos, alam niya, mamaya pag uwi niya, dala-dala niya yan. Amen. Babaunin niya hanggang mamayang gabi, hanggang bukas ng umaga. Hindi yan mauubos. You know why? Because God has prepared something. Come on, are you excited? Come on, are you excited? Come on, tingnan mo yung katabi mo. Pag naintindihan mo ang inihanda ng Diyos, maniwala ka. Ay, hindi ka mawawala ng gana. Lagi ka excited. I like that. All right. Mas nakakatuwa nito si Happy. Amen. Come on, are you excited? Come on, say it again. God has prepared. Wow. Sino ito ramdam mo sa puso mo, no? Yung hinanda ng Lord, hindi mo lang makikita, matitikman mo. Amen. Come on, gusto kong kamayan mo yung katabi mo. Sabi mo, kamayan mo ako. Kamayan mo ako, nanggigigil ako sa'yo. Come on, shout hallelujah. Hanggat mahal mo ang Diyos, listen, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yung pangako niya, tutuparin niya. Ay, ang tanong, para kanino raw po yung bagay na hinanda? Okay, sabihin mo nga ulit, para kanina? Tanong mo ito, bakit? Mahal mo ba si Lord? Lakas ng loob mo katabi mo, mahal ko si Lord. Sumusunod ka ba? Hindi. Pero mamaya, susunod na ako. Amen? Mahal mo ba si Lord? Oo. Naglilingkod ka ba? Mamaya, maglilingkod na ako. What does it mean to love God? Alam nyo, ang pag-ibig natin sa Diyos, kailangan natin patunayan. Listen, sino ito mahal mo sarili mo? Grabe, ayaw magtaas ng kamay. Sino ito mahal niya sarili niya? Ito yung tanong, yung totoo, naligo ka o hindi? Okay, listen. Yung katabi mo, nag-istagay kayo ng umaga, tapos sabi mo, mahal mo sarili mo? Malamig eh. Listen, pag mahal mo sarili mo, sinusure mo lagi na mabango ka, maayos ka. Mahal mo sarili mo eh. Di ba? Pag mahal mo sarili mo, binibihisa mo, kaya wag yung titiprin ng sarili nyo. Di ba? Pag mahal mo sarili mo, kinakain mo yung gusto mo. Amen. Nasubukan na ba nyo magregalo sa isang tao, at yung tao natuwa kasi your gift is a sign of your what? Your love. 1 John chapter 5, the Bible says, verse 3, loving God means what? Keeping His commandment. Ano raw po yung loving God? Pagsunod sa kanyang utos. Ngayon, ang dahilan ng iba, alam mo, nahihirapan ako sumunod eh. Listen carefully. The Bible says this, and His commandments are not burdensome. Paano nangyari na nahihirapan ka? Samantalang sabi ng Biblia, sapagkat ang pagmamahal sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod. At ang pagsunod ay hindi mabigat. Bakit ka nahihirapang sumunod? Bakit ka nahihirapang maligo? Umamin ka. Come on, sabihin mo sa umamin ka. Mahal mo ba talaga sarili mo? Amen. Listen, bakit ka nahihirapang mag-save?
Na tuwing tumatanggap ka, bakit ka nahihirapan mag-save? Alam niyo po ba na ang salitang save, yung pag-iipon, kaya ang English word po niyan is the word save. Tagalog, iligtas. Meaning, ang iniipon natin, ililigtas niya sa panahon kasi magkakaroon ka ng haharapin. Wala kang savings, hindi mo mahal ang sarili mo. Come on, everyone, let's read. Loving God. Loving God means keeping Come on, His everyone, read. Loving God. Loving God means keeping His commandments, and His Come on, commandments- everyone. And, His commandments Are- are not burdensome. tanong, mahirap ba mag-devotion? Mahal mo ang Diyos, bakit hindi ka mag-devotion? Pero mahal mo si Lord. Ano kasi may pasok ako sa trabaho. So ano mas mahal mo? Yung Diyos na nagpapakain at bumubuhay sa'yo o yung kumpanya na nagpapasweldo sa'yo? Come on, think. The Bible says, yung pag-ibig mo sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos at ang utos ng Diyos hindi mabigat. Amen. Sa kumpanya po, inuutusan tayo. Magtrabaho ka mabuti. Pag magtrabaho ka mabuti, ipopromote ka namin. That is obedience. Pag sumunod ka sa boss mo, you will be promoted. Ibig sabihin, mas malam mo yung kumpanya. Anytime, pwedeng isara ng Lord yung kumpanya. Clear? Pag tayo po ay nagmamahal, hindi mahirap. It is not a burden. Hello? Kaya pag sinabi mong mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat nag-i-struggle. Alam nyo, marami akong tao naririnig dyan sa salitang struggle eh. Ang dami nagsasalita niyang struggle. Struggle ako. Mamaya pag-usapan natin mabuti. English yan eh. Okay? Para mas mamaya, maklear po natin yan. Number 2, say it again, obedience. Again, ang utos ba ng Diyos ay mahirap sundin? Hindi, madali. Madali ba mag-devotion? Madali mag-devotion. Madali bang mag-tithes? Madali. Madali bang mag-offering? Madali. Madali bang mag-project hagay? Madali. Madali bang pumunta rito na maaga? Madali bang hindi mag-absent? Madali bang umabot ng maraming tao? Listen, lahat madali pag mahal mo ang Diyos. Amen. Mahal mo ang Diyos eh. Kaya alisin natin sa ating kaisipan na nag-i-struggle ka kasi eto yung totoo. Sa totoong nagmamahal, walang struggle. Nakita niyo po ba yung tatay na grabe magtrabaho? Pagod na. Dahil mahal ang asawa at anak, grabe nagsisikap. Mahal. Amen? Nakita na ba kayo ng mga magulang na halos hindi nagpapahinga, mabuhay lang yung pamilya? Bakit? Mahal nila yung kanyang pamilya. Nagkaintindihan po ba tayo? Kaya pag sinasabi natin mahal natin ang Diyos, lahat ng bagay, walang mahirap. Amen? Pag mahal natin ang Diyos, dapat may Bible ka. Mahal mo Diyos eh. Amen. Church, you need to prove it. And the good thing about this is this. Sabi ng Panginoon, dahil mahal mo ko, wala ka lang dapat isipin, lahat ng inanda ko para sa iyo, sisiguraduhin ko, ibibigay ko. Kaya lang, gagawin mo yung part mo. Listen carefully. Pag nagsasalita kayo ng laban sa mga kapatiran, hindi mo iniinsulto yung kapatiran. Ang iniinsulto mo yung tatay niyan. Amen? Nakarinig ba kayo minsan may nagsabi rito, ganyan ba kayo sa church? Ang tanong ko, sino ba may-ari ng church? Di ba si God? So pag nagsalita ka ng laban doon sa church, ang tinitira mo, yung may-ari. Klaro po ba yun? Come on, gusto kong tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tirahin mo ko, titirahin ka ng tatay ko. Come on, sige, sabi mo sa tabi mo, sige, tirahin mo ko. Magsalita ka ng laban sa akin. Yari ka sa tatay ko. Kaya alam niyo, yung totoo lang, 28 years na akong believer. Marami na pong mga umatake sa akin. Ay, ang dami na. At alam niyo, ginaganti ako ng Diyos. Minsan sabi si Mami, hindi ka ba naiinis pag may mga umaatake sa'yo? Sabi ko, hindi. Naaawa nga ako sa kanila eh. Bakit? Dahil alam ko, pag mayroong nagsalita ng laban sa akin, igaganti ako ng Diyos. Listen, sino man taong aatake sa iyo, tandaan nyo to, yung kamay ng Diyos magiging mabigat doon sa tao na yon. The Bible says, if we love God and obey His commandment, we love God's children. Amen. Kantiin mo na lahat, wag lang ang mga kapatid. Amen? Tirahin mo yung mga unbelievers sa labas. Pero yung mga kapatid natin, we need to protect it. Di ba yung tulad na nanay at tatay?
Sino ito mga anak kayo, higit sa isa? Di ba pagka nag-aaway yung magkapatid, naalala ko to one time, no, yung aking tito, nag-away yung dalawang anak niya. As in talaga nag-away. Alam yung ginawa ng tito ko? Kumuha ng kutsilyo kasi nagsasapakan eh. Ang tagal niya, kung magsusuntukan kayo, eto kutsilyo, sasakin mo. Okay? Napansin ko, no, yung pinsan ko, ayaw manakit eh. So ano yung una natin? Obedience. Say it again, you need to love our brethren. Okay? Listen carefully. John chapter 13. God said, you need to love each other. Okay? Come on, sabihin mo sa mga, basahin mo. Mahalin mo daw ako. Listen, walang perpekto sa atin. Lahat tayo pumapalpak. Tatlo po kami magkakapatid. Nung maliit pa ako, hindi ko talaga ito makakalimutan. Yung mga kapatid ko, pinatawad ko na. Dahil hindi ko talaga ito makakalimutan. Nanonood sila ngayon. Okay? Hindi ko talaga ito makakalimutan. Pag umaalis ang nanay ko, pinagtitripan ako ng dalawa, pinapakain ako ng sili. Totoo, nung bata ko. Tapos pag nagsumbong ako, kunyari, sabihin nanay ko, Ruel, kamusta? Inalagaan ka ba ng ate at kuya? Okay? Tapos yung dalawang kapatid ko, nasa likod ng nanay ko. Ibig sabihin, pag nagsumbong ako, yari ako. Okay? Siyempre, nandun nanay ko, ano gagawin ko? Opo, inaaway nila ako kanina. Patay yung dalawa. Palo yung dalawa. At ano nyo, pag pinapalo yun, Nay, kanina, matindi ginawa sa akin. Matinding palo yun. Ang saya. Tapos ano yung gagawin ko? Dahil bunso ako. Okay? Maliit lang ako noon eh. Kakapit ako sa binte. Hindi ako lumalayo. Hanggang matulog. Bakit? Alam ko, gaganti yung dalawa eh. Amen? At kapag makakaganti lang sila pag umalis uli yung nanay ko. Ito yung bagay na nakakatuwa. Listen. Protektado ka ng Diyos. One of the most important things is this. Wag na wag kayong aatake sa mga kapatid. So, what is the benefits of loving God? Nakita na naman na paano natin mamahalin ng Diyos. Diba? Ano yung una? Obey. At ang pagsunod, mahirap, madali. Madali. Sabihin mo, kaya madali mag-devotion. Amen? Praise God, marami na magde-devotion. Palakpakan naman natin ang Lord. Okay? Yung katabi mo, hindi pumalakpak. Ayaw mo ba rin ba? Amen. Lahat ng bagay madali. Amen? Okay. Now, ano ang benepisyo? Number 1, no struggle. Pag-usapan natin itong struggle. Listen, pagka ikaw ay nagmamahal sa Diyos, walang struggle. Makinig po kayo. Nakita na ba kayo ng nanay at tatay? Okay? Grabe yung pagod sa pagtatrabaho. Pero hindi iniinda. Nakita na ba kayo ng magulang? Okay? Minsan may sakit na pumapasok pa sa trabaho. Bakit? Mahal niya yung anak. Nakita na ba, kaya lang yung mga estudyante, pag mahal mo ang magulang mo, hindi ka lalandi. Ba't ba tayo tumahimik kayong lahat? Di ba? Hindi ka magbo-boyfriend at mag-girlfriend. Bakit? Hindi ka patapos ang pag-aaral. Kasi kung meron kang gagamitin sa pang-date, listen, tandaan mo, pera ng magulang mo yan. Mahiya ka. Amen? Subukan niyo pong, wala lang kasi patay na tatay ko eh. Okay? Listen, okay? Isa sa mga bagay na natutunan ko sa tatay ko, sabi ng tatay ko, Ruel, okay? Pagka ikaw ay nag-girlfriend ka, okay, huwag mong gagamitin ang pinaghirapan ko. Kung mahal niyo magulang niyo, maniwala kayo, hindi kayo lalandi. Mga lalaki, kahit anong mangyari, huwag kayong papayag sa babaeng may kumakalabit sa inyo. Protektahan mo dignidad mo. Amen? Sa mga babae rito, okay? Pag maganda, hindi kayo lumalandi. Pag pangit, go! Bakit? Minsan lang yan. Diba? Sabi nga lang, Pastor, pagkakataon ko na to. Listen, pag pangit ka, go. Pero pag maganda ka, tingnan mo kayong katabi mo, maganda ba, pangit? Sabi mo, pag maganda ka, magkamagala, may hinanda. Anong promise ng Lord? May nakalaan. Say it again, may nakalaan. Ay, para kanino yung nakalaan? Para sa nagmamahal sa Kanya. So there is no struggle. Clear? Read, everyone. Struggle only... Struggle only happens when we choose our own selfish desire. Amen? Kailan daw po nag-i-struggle? Pagka ikaw ay selfish. Ano Tagalog ng selfish? Malansa. Amen? Doon ka lang pa pwede mag-struggle pagka ang concern mo pang sarili. Understand this very carefully. 1 John, God said, okay? Only those, sa pinakababa po, sabi ng Biblia, only those who believe that God, or that Jesus is the Son of God,
will experience what? Victory. In other words, as long as alam mong mahal mo ang Diyos, lagi kang magtatagumpay sa lahat ng bagay. For every child of God, listen, defeat this word. Kaya yung struggle, kaya mong talunin. Amen. Lagi kang mananalo sa laban. Di ba? Pag nabubwisit ka, naiinis ka, kaya mong supilin. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Alam mo na hindi bagay sa'yo. Amen? Nakita na ba kayong tao na iinis? Di ba nag-iiba yung itsura? Namumula. Lumalabas lahat ng mga balahibo. Church, when we love God, there is no struggle. Bakit tayo nag-i-struggle? Simple lang. Questionable yung ating pagmamahal. When we truly love God, then we will overcome every struggle in life. Makakaramdam ka, siyempre tao ka eh. Pero kaya mo magtagumpay. Come on. Say this everyone. Kaya ko magtagumpay. Amen? Say it again. Kaya ko magtagumpay. Why? Because the Word of God gives us about hope that we are what? More than conqueror. Say it again. Conqueror. No struggle. Romans chapter 8 verse 37, God said, yet in all these things, we are what? More than conqueror. Okay, through Him who loved us. Dahil mahal tayo ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng sapat na lakas at ng biyaya. Magtatagumpay tayo. Hindi tayo mahihirapan. Amen? Kaya pag naunawaan mo na ikaw ay anak ka ng Diyos, hindi mo kailangan isipin yung kakainin mo, iinumin mo, susuotin mo. Alam mo na mayroong provision. Remember, God has prepared something. Amen? At yung bagay na inihanda niya, anytime, ay accessible. Pwede mong makuha. Because this is God's word for every one of us. Number 2, benefits. Expect blessing. Say it again, expected blessing. Maaasahan ba natin ang pagpapala ng Diyos? Yes. Kaya tayo lumalapit sa Diyos. Amen? Kaya tayo lumalapit sa Kanya kasi alam natin na ang sitwasyon, alam natin na pwedeng hindi pumabor sa atin. Pero pag natuto tayong lumapit sa Kanya, alam natin, lahat ng bagay pwedeng pumabor sa atin. Amen? Ang pinakamahirap sa lahat, alam nyo, yung pipilitin natin yung pabor ng Diyos, mangyari. Ang tawag natin doon, permissive will. Ang permissive will ang pinaka nakakatakot sa lahat. Dahil kapag pinatulan ng Diyos yan, I tell you, suffering, you enjoy now, but you suffer all your life. That is a big problem. Magduro sa kahabang buhay, na-enjoy mo. Amen? Sa umpisa, ma-enjoy mo. Lahat ng bagay na mali, masarap ma-enjoy sa loob ng ilang minuto. Pero after po nun, mararamdaman nyo po yung grabing parusa. The Bible says, listen carefully, God said, for every child of God defeats this evil world, and we what? Achieve this victory through our faith. So meron talaga tayong tagumpay. At ito pong pagpapala na to, kaya natin makuha. Now everyone, is it clear that when we love the Lord, we love to obey, and obedience is not what? Burdensome. Say it again, hindi mahirap. Amen? Kaya alisin natin sa isipan natin, ang hirap pag-devotion sa umaga. Listen, ang devotion ay pagkain ng kaluluwa. Ito yung tanong ko, ang hirap mag-almusal. Asubukan na ba niyan? Ang devotion po ay pagkain ng kaluluwa. Ang hirap pagtanghalian. Ang hirap ano ba yung dinner? Hapunan. Ang hirap pag merienda. Listen, kung tamad ka mag-devotion, dapat tamad ka rin kumain. Pwede po ba yun? Yung, kunwari, hindi ka nag-devotion ng umaga. Tapos, wala ka rin gana. Bakit? Wala akong gana. Hindi nga ako nag-devotion eh. So, wala rin akong gana kumain. Pero kapag tataka, di ba? Hindi tayo nagde-devotion, pero kumakain tayo. Mas concern natin yung ating physical kaysa concern natin yung ating kaluluwa. Eh, mas mahalaga ang kaluluwa. Ang buhay ng ating katawan nakasalalay sa inyo pong kaluluwa. Ang buhay po na inyong kaluluwa nakasalalay sa inyong espiritu. Ang espiritu po, that is the breath. The Greek word for the word spirit means pneuma.
It means the breath of life. Amen? Kaya as long as humihinga ka, ang tawag po dyan, espiritu. Kaya nakikita nyo po yung mga taong namamatay, naghahabol ng hininga. Kasi ang unang kumakawala, listen carefully, ang unang kumakawala is what? The breath, yung hininga. Amen? After po nun, kakalas na po yung kaluluwa mo sa iyong katawan. Patay ka na. So kung hindi mo pinapakain ang iyong espiritu, magsasuffer ang iyong kaluluwa, tatamaan ang iyong pisikal. Amen? May challenge ako. Kung ayaw nyo mag-devotion sa umaga, may pakiusap ako, huwag kayong mag-breakfast. Deal? Aman, deal? Tapos, hanggat hindi ka nagde-devotion, huwag ka na mag-i-snack ng 9 o'clock. Deal? Ayaw mo pa rin mag-devotion, huwag kang mag-lunch. Deal? Ayaw mo pa rin mag-devotion, huwag kang mag-merienda. Deal? Naramdaman mo, nagugutom ka na. Pwede mag-devotion ka muna para makapag-dinner ka. Deal? Amen. Sa mahirap sumunod? Hindi, andali lang. Amen. Masarap bang kumain? Listen, masarap kumain na salita ng Diyos. Amen. Minsan may nagsabi sa akin na to, Daddy, pag nakikinig ako siya, paano ako kumakain ng sili? Listen, pag kumakain, sino tumayo sa sili? Sa bahay, hindi kami nawawalan ng chili powder. Ang sarap kumain pag maanghang. Amen? Hindi mo napapasin, as long as ako, pastor nyo, ang sarap ng buhay mo. Kasi nakokorek kayo eh. Amen. By the way, bago kayo kinurek, ako muna. Even ako, nung nagsimula akong katulad yun, nakaupo. Kaya dumating yung time, sumuko na rin ako. Sino willing ka na sumuko? Ngayong araw to, susuko ka na. Sino rito nag-almusal, hindi ka pa nagde-devotion? Ang palad mo, hindi ka na bilaukan. Amen. Ama, sabi mo, hindi ka na bilaukan. Bakit? Sabi na Lord, hindi, may pag-asa pa yan. Pero alam mo ba kayo ng umaga, habang nag-aalmusal ka, yung anghel, nakikipag-usap sa Lord. Lord, batukan ko na. Sabi ni Lord, wala, mamaya magde-devotion yan. Church, God wanted to bless us. Another thing, Joshua, be sure to obey everything written. Napasin niyo po ba yan? Ay, life and the word is all about obedience. God said, if you obey everything, ano mangyayari? You will spend your life in prosperity and in pleasure. Prosperity and succeed. Clear po ba yan? Excited ba kayong sumunod? Ang sarap sumunod. Huwag kayong matakot sumunod. Even ang magulang sinasabi natin sa ating anak anak, sumunod ka. Amen? Sa batas trapiko, sumunod ka. Hindi pa pwedeng hindi. Lahat ng bagay sa school, sabi ng teacher, encircle. Gusto mo underline. Pasado, bagsak. Bagsak. Kahit tama yung sagot, di ba? But you violate the instruction. Yung iba, nagde-devotion. Ayaw mag-journal. Hindi ka nag-devotion. Yung iba naman, nag-journal. Ayaw mag-share. Hindi ka pa rin nag-devotion. Listen, devotion is very simple. Read, write, share. Say it again. Read, write. Paano kung nagbasa? Nag-devotion? Nag-journal? Nag-devotion? Nag-share lang? Nag-devotion? It must be complete. Amen? Pag kinumpleto mo yan, ano ang assurance ng Lord? Prosperity and success. Yan, oh. Nakasulat ba? O, nakasulat. Okay, another scripture. Pakibasa na lahat. Yung kulay red lang, everyone. If you fully obey and carefully keep. Okay. Ano sabi niya? If you fully obey and carefully keep. Sa baba, ano sabi niya? If you obey the Lord your God. Anong gagawin niya? Pakibasa yung gitna, everyone. All His come on, say it again. Come on, say it again. All his Kompleto? Sino rito gusto mo kung papasweldoin ka, buo? Sino gusto mo blessing mo, buo? Ano sabi niya? Kung ikaw ay susunod, lahat, say it again, lahat. Read, everyone. All His commands that I'm giving you today, the Lord your God will set you high above all Ano the sabi niya? nations. High above. Itataas ka? Sino excited ka ngayong taon, hindi ka lang mapopromote. Kasama sa sweldo mo ang itataas ng Panginoon. Why? Because that is God instruction.
Amen? Ano pa usapan niya, everyone? Verse 2, you will experience all. Sino ito gusto niya all blessing? Kaya lang, ito yung tanong, all obedience, gagawin, hindi? Come on, church. Sino ito excited ka ngayong araw? Ay pipilitin mo yung sarili mong sumunod. Sa bawat pagsunod, makukuha natin ang pangako ng Diyos. Sino po ito excited kayong makuha ang pangako ng Diyos? Come on, tayo lahat ay tumayo. I have a question for everyone. Everyone, read. Is there any area in your life where God is leading you to obey Him? Amen? Meron bang part ng buhay mo na nahihirapan kang sumunod? Example, devotion. Listen, wala pong taong namatay na nag-devotion. Every time we do our devotion, umaangat tayo. Sino rito, listen, babay tayo sa salita ng Diyos. Walang pag-angat ay pag hindi na una ang salita. Laging una ang salita. Amen? Sino po ito uunahan nyo ang salita ng Lord? Tayo pula, tayo pumikit. I want you to get your Bible and put in front of your heart. Now, the first thing that you need to do is this. No? Close your eyes, bow your heads. Alam mo, simple lang mo yan. Ang Diyos ay mapagpatawad. Humihingi ka na lang ng tawad. Ay, just simply say, Lord, patawarin niyo po ako sa ginawa ko. Kung nagpapabaya ako, kung minsan sinasadya ko, kung minsan inuuna ko po yung pagkain kaysa salita, kung minsan ginagamit ko po yung trabaho na binigay mo sa akin dahil hindi ako makapag-devotion. Come on, just open your mouth and ask God for the forgiveness. Ask God to give you the Spirit to overcome every struggle. Kasi ito yung totoo. There's no struggle sa taong nagmamahal. Lahat ng bagay madali. Kaya yung totoo, wag natin sabihin na, alam mo, nahihirapan akong sumunod. That's not true. Madali ang sumunod. Either you obey God or you obey the enemy. Your choice. Now, I want you to follow the simple prayer. Just simply say, Abba, forgive me for being so stubborn and being intentional in not expressing my love. For so many times, I keep on struggling because of my selfish desire. But starting today, I claim your Spirit to grant me so much strength that I can overcome everything. Indeed, I am more than conqueror, and no works of the enemy can hinder me. I claim that promise that you have prepared something for my life, for my career, for my studies, for my health, for my finances. I will experience it beyond my expectation. And let my life become a living testimony that will create an impact to those people who knows me. Just raise up your hands, come on. Abba, I pray for all these people right now. Let your love flow right now in every life. Abba, consume us with your love. Kaya kami nandito, kaya kami humihinga, kaya kami nabubuhay, kaya kami may trabaho dahil sa pag-ibig mo. I ask right now for the great conviction that comes from the Holy Spirit. Convict us that we will not become so stubborn, but we will choose this very moment to totally obey you, to surrender to you our life. Abba, right now, convict us. Because this is your word, that your commandments are not burdensome. Hindi po mahirap ang mga bagay na pinagagawa niyo. Lahat ay pakinabang para sa amin. This is our prayer, my prayer for this congregation. In the mighty name of our Lord, the King of heaven and earth. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone say, Amen and Amen. Come on, palakpakan natin ang Panginoon.
Come on, pinakamalakas na palakpak pa sa Panginoon. Come on. Yung mas malakas na palakpak pa. Come on, let's shout hallelujah. Amen. Pakilabas yung PowerPoint ko for the last time. Okay? Pakibasa natin to. Then, wala muna nga lalabas. We're going to have a groupings. Everyone, let's read. Loving God. And, come on, read again. Again, for the third time. Amen? Now, listen. Every Sunday, you are going to bring your Bible. Notebook and pen. Now, gusto kong tingnan mo yung katabi mo. May Bible, notebook and pen. Kung wala, sabi mo, kung mahal mo si Lord, hindi mo yan iiwan. Amen? Okay, again, fourth time, read. Loving God. Okay, now, again, look at your neighbor. Magde-devotion ka na. Amen. Bakit? Hindi struggle yan. Masaya yan. Now, fifth time, read. Loving God. Amen? Aatakihin mo pa yung mga kapatid natin? Hindi. Mahal natin yan. Sabi mo, minsan, pasaway lang ako, pero mahalin mo ako. Amen. Come on, tinan mo yung katabi. Sabi mo, mahalin mo ako, kailangan ko pagmamahal mo. Amen. Okay? Ama, sino ito yung totoo lang? Ayaw mo yung mukha ng katabi mo. Hindi magpalit ka ng katabi, pero mahalin mo yan. Mahal niyo ba ako? Yung iba ayaw magsalita, oh. Happy, mahal mo ako? Ayaw magsalita, oh. Oh. Alright. Ama, fifth time. Loving God. And, amen? Nanakawa mo pa ang Lord sa tithes and offering? Hindi na. Madali lang yan. Again, sixth time. Loving God. Church, ang sarap magmahal. Amen? Yung pusa nyo nga, mahal na mahal nyo eh. Amen? Si Lord pa kaya? Okay, come on. Seventh time, read. Loving God. And, come on, say it again. Not burden sa mahirap, madali. Listen, sa taong nagmamahal, lahat ng bagay madali.